Ngayon po tayo po ay hihingi ng gabay sa spokesperson po ng impeachment court, si Attorney Reggie Tonggol. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo, Manong Ted at saka DJ Chacha at sa inyong mga tagapakinig at mga manonood. Opo, ang una po sa gusto ko pong klaruhin sa inyo, Attorney, sana kung mamarapati lang po ni Binibining Zarina Balba Guevara dito. Ginoong tagapagsalita ng kagalang-galang na hukuman po ng Senado, yung po sinasabi ng presiding officer kahapon na magtalaga daw po ng spokesperson na magkabilang panig, no? Na hindi po, kumbaga, kasama doon po sa kanila pong mga listahan ng mga actual na defense lawyer or prosecutors po. Ano po ang ibig sabihin doon ni Senator Cheese? So wala naman pong walang may determination ng contempt, wala rin naman pong gag order na ini-issue yung ating presiding officer. It was just a soft reminder and soft suggestion dahil he is mindful na baka po minsan kapag abogado ka po kasi alam mo yung mga inner workings nung mga strategies at saka yung mga merito nung kaso. At iba rin naman yung duty mo bilang spokesperson at doon sa pagiging spokesperson mo, sometimes medyo you are already acting as a PR manager na rin, no? And as part of your duties as a spokesperson, gusto mong ibigay lahat ng mga sagot sa mga katanungan ng media sa iyo at in doing that in the future baka ma-touch upan mo na yung mga merito ng kaso na hindi pinapayagan po under Rule 18 ng ating Senate impeachment rules. Dahil doon po covered yung mga parties, yung senator judges, yung House Prosecution Panel, pati po yung Respondents Council, pati po yung mga counsel for the prosecutors or private counsels. So, yun po yung parang soft reminder, friendly reminder at for precautionary measures lang po yung pagpapaalala na yon ni presiding officer. Kumbaga po, wala ho namang wala ho namang ibang intensyon kung hindi ilagay lamang sa tama, no, ang magkabilang panig. Ayan. For prevention po na mangyari yon in the future para hindi na po tayo umabot sa ganun. Okay. Kapag ho ba ganun po ang order ng presiding officer, obligado silang sumunod? Hindi po yun na hindi po yung compulsory order. It was a soft reminder lamang para lang po ikonsidera ng mga parties. Pwede rin naman po silang hindi sumunod kung they can assure na no violation of Rule 18 will happen in the future as they perform their duties both as counsel at saka as a spokesperson. So, reminder lang naman po yun. Ayun naman pala. Kapag ho ba ganyan, sir, yung contempt na iyon na iniiwasan, paano ho ba yon? May magrereklamo sa impeachment court? May magre-raise na senator judge? O motopropyo yung presiding officer? At ano po ang hangganan ng contempt? Meaning, kapag kinomtempt ka ng impeachment court, anong kahantungan mo? Usually po, the court is a passive court. So unless a party or a senator judge moves for the sanctioning or the determination of a possible violation ng any rules, dun lamang po gagalaw yung korte. So kapag may mag-manifest at sabihin sa korte na ganito yung nangyari, ito yung mga sinabi, then dun pa lang po gagalaw kung magko-contempt. Ang contempt powers po ng korte ay inherent po sa kanya expressly at saka inherent din po. At yung pagsasanction po sa kanya, marami pong pwedeng gawin yung korte. One, katulad nung nakita po natin, reprimand or admonishment. Pangalawa po, pwede ring pagbayarin ng penalty. In ordinary courts, ganun po, pinagbabayad kami kapag nalilate kami kunwari ng pasa ng pleading. Pangatlo po, yung pagkakadetena ng tao po hanggang sumunod po sila o hanggang matuto po sila. So, the court can use any of those range of arsenal
to punish for contempt. As to the content naman po na pwedeng sasaklaw doon sa sub judice rule, nakalagay po sa rule na yon merits of the case. So ano po ba yung merits of the case? Example po, kapag pinag-uusapan na po yung probative value ng isang ebidensya o ng isang witness, ibig sabihin ng probative value, ano po yung epekto ng testimonya na yon doon sa mga facts in issue na mga gusto mong patunayan in your case at saka doon sa allegations na laban doon sa respondent. Kasama rin po dyan kung totoo ba yon o hindi ba yun totoo, kung magaling malakas ba yon o hindi malakas, yung po yung mga probative value. At saka po, syempre, pag nagko-comment ka na po doon sa assessment mo ng isang witness na, itong witness na to, napunto niya tong ganito, ito yung mga sinabi niya, etc. Kaya naman po tayo public trial, nakikita naman po natin lahat yung mga proceedings. So, pag inulit mo pa po at binigyan mo pa ng konteksto outside of the proceedings as a counsel, you are already engaging in a public trial, which is yun po yung pinaprevent ng Rule 18 ng ating Senate impeachment rules. Mukhang kung magiging strict tayo dyan, parang marami ng tumawid, no? Doon sa border na yun. Anyway, attorney, Manong Ted, marami naman po kasing spokespersons din. Kunwari po, doon sa House Prosecution Panel, may mga spokespersons po sila na hindi po nag-appear. Nag-enter ng appearance. Si Attorney Tolosa po kasi nag-enter ng appearance. Nakita niyo po nung July 6, tumayo po siya at nagsabi po siya ng appearance niya doon formally. Si Attorney Michael Powa rin po, ganun din po yung ginawa niya. So yun lamang po yung observations ng presiding officer. Opo. Sige. So, dito ho naman sa usapin po ng subpoena para ho sa mga bank documents, ni VP Sara at ng kanyang mister, pati po doon sa mga dokumento ng mga kumpanyang ito, pati ho doon sa AMLAC. Kapag hindi po sumunod, kasi kahapon po ang balita na iserve na ng impeachment court yung mga subpoena na ito, no? Doon sa law office na nila Carpio, etc. Kapag hindi sumunod, yung bangko o yung pong sinumpinahan po na opisina ni Ginoong Mans Carpio, kapag hindi sumunod, yun ho bang anong klaseng contempt yung pareho lang po ng inyong binanggit kanina? Indirect contempt po yun, so bibigyan naman sila ng due process pag ganyan. Yun tinatawag namin na magmo-move po ang isang party, motion to show cause to cite blank for contempt. So ang show cause po pagpapaliwanagin yung nasabina na hindi sumunod para kung magsasabi ba siya ng kanyang reasonable na justification na kung bakit hindi siya nakasunod or kung wala ba siyang sagot doon or hihingi lang siya ng oras, yun po yung due process na titingnan ng korte kung katanggap-tanggap yung rason na yon sa hindi pagsunod sa subpoena. At kapag hindi po katanggap-tanggap, dun lamang po mag-i-impose ang korte ng determination ng penalty po sa mga range of penalties na mga sinabi ko po. Sabi ho ninyo, pwede rin po magdetine, no, ng mga persons. Hanggang sumunod po. Hanggang sumunod. Saan sila ikukulong? Usually po within the Senate vicinity po, may holding room po doon. Katulad lamang po nung pagpapakulong sa mga testigo sa mga Blue Ribbon Committee, yung mga hindi po, yung mga nasa site po in contempt, in an ordinary legislative session. Opo. Yun ho bang ibinigay pong subpoena para doon sa mga bank records at iba pang mga dokumento, meron ba ho itong deadline for submission? Meron bang binibigay Tama ka po, na July 30 po, ang deadline po ng 9 a.m. So next week po malalaman po natin kung magko-comply po yung mga nasabpinahan o hindi po, o meron silang mga ipafile na whatever po. So July 30 po, 9 a.m., dapat lahat na ng bank records ng Vice Presidente magmula noong 2007, maisumite na po ng bangko. Tama ka po, Manong Ted. Okay. Kapag ho yan ay naisumite na, kanya-kanya po silang review, ang magkabilang panig po, copy furnish po ang impeachment court. Kapag po mayroong nakita yung pong halimbawa prosecutors na para may kulang, may mali o anuman, ano po ang legal move doon ng prosecutors?
Usually po, kapag kunwari po, no, yung iba yung dokumento na ibinigay dun sa nasabpina, then magmo-move lamang po yung nagre-request ng subpoena, yung House Prosecution Panel, for an explanation bakit iba po, no. Kapag talagang totally wala naman po, then magmo-move naman din yung House Prosecution Panel na para pasagutin yung sinampinahan why he or she should not be cited for contempt, to show cause bakit hindi nga ibinigay yung isang dokumento o ilang dokumento doon sa maraming dokumento. So it's the lookout po nung nagre-request ng subpoena para gawin yung karapat-dapat niyang gawin para ma-ensure na lahat ng mga ni-request niya mga dokumento ay mapasa kanya po. Okay, sige po. So sir, pahabol lang po itong katanungan po, no, galing po sa inyong lingkod. Ito po ay liham ni Vice President Zara Zimmerman Duterte, address po kay SP Sherwin Gatchalian. Number 3 po sa kanyang liham na may petsang July 7, as these arrangements are required solely in connection with these proceedings, the OVP respectfully requests that the Senate should shoulder the reasonable cost of food and beverage and catering services for the defense team, support staff, and witnesses. Do you confirm this letter, sir? Actually po, yan yung hindi ko pa rin po nakukumpirma kay Secretary Bantog at saka kay Senate President Sherwin. Wala po kaming oras na makapag-usap kagabi about that letter at sinabi ko rin po sa media na medyo outside of my scope or area of responsibility yung pag-comment po dyan kasi nga yung letter na po yan ay pertains to the legislative function po ng mga opisyalis sa Senado in terms of controlling and allocating and yung pagbibigay po ng budget para sa mga request po yan. So hindi ko pa po alam kung one, authentic po yan, talaga po bang existing yan sa records ng Senado at naibigay ba yan talaga kay Senate President at saka kay Secretary Bantog. So I need to I need to circle back sa inyo po regarding that matter kasi wala pa po akong information regarding that. We understand po. Well, ito ho naman po kasi nga ay naipamahagi na rin po sa media ang ilang pong kopya nito at yung nga din po ang binabanggit na dahilan umano ng OVP, no? Dito ho sa gastusin. Ito ho ay administrative matter na kumbaga para po sa Senado. Confined lang daw po si Attorney Tonggol doon po lang mismo, no, sa nangyayari po sa impeachment ngayon. Hindi kasama itong sino ba magbabayad ng in-order na siopaw, siomay, o kaya bibingka. Pero partner, baka pwede ko ito lumpiang tanong. Shanghai, mga Attorney, ganon. but normally, sa mga ganyan, in the past, ang sumasagot po is the Senate ng pagkain, whether prosecution or defense. Hindi ko rin, wala rin akong information dyan, DJ Chat. So I need to ask po, no? Hindi yan parte nung naging curious ako sa mga operations ng Senado po no, when I was appointed. Parang malayo yan sa naisip ko na tatanungin ko ng mga information. So hindi ko rin po alam in the past during the Corona and the Estrada impeachment how it happened. Sige po. Let us know ha kung kanino po namin pwede itanong to. Although in the news, kinumpirma naman na ni Senator Sherwin Gatchalian yung tungkol sa sulat. Hindi lang sigurado kung napagbigyan po. But maraming salamat, Attorney Reggie Tonggol, sa oras po. Yun lang bang katanungan Maraming mo? salamat actually, po sa inyo, DJ sandali, Chacha at sandali Manong. lang. Hindi pa po kami pala tapos Ay, ito sige kasi po, may sige timer po. na tayo sa TV. May timer. Kaya Meron akong nagpaalam na. tinatanong sa kanya eh. Sandali lang. Nako, teka, tapos na yung 2 minutes mo, Ted Filon. I am taking the time of Seth Velasquez. Sige. Okay, you are now recognized. Attorney, kasi po kahapon, di ba, may kaunting diskusyon, no, doon sa oras na pinagkakaloob sa bawat senator judges, no, senator judge, 2 minutes. Kami po ng mga nanonood, hindi namin nakikita yung orasan eh. Pwede kaya yung isuggest kay SP Sherwin na magkaroon ng orasan sa TV? Suggest lang po para kami nanonood, in fairness, alam namin ang hugot ni Senator Rapi Tulfo, di ba? Alam namin ang hugot, di ba, ng ibang senador na nagreklamo kasi nga kung kami ang mag-ooras para na bang ay oo nga. Ito ho bang 2 minutes ay nakalaan lamang sa tanong ng senador, hindi kasama sagot, di ba?
Tama po yun, no? Binibilang po yung timer kapag nagtatanong po, tapos ini-stop po o pinopause kapag sumasagot po yung Mm, testigo. mm, Kami po, meron kami nakikita sa plenary na timer, pero tama po kayo, no? That's a fair ask naman po. Tatanungin po natin si Senate President Sherwin kung pwedeng maglagay doon mm, sa video na mm, mm. feed po sa media ng timer din po para Oo. makita ninyo kung ano Mm. yung medyo technical na lang po yun, no? Opo. Mm. Isipin na lang kung paano magagawa po yun in real Opo. time. Opo. Yung nga lang ho, para ho ang taong bayan na nanonood, alam din po ang pinanggagalingan ng mga senator judges doon sa Mhm. kanilang saloobin sa usapin po ng limitadong oras. Opo. Mhm. Ayan. Tsaka para din natin maintindihan na kaya nagmamadali sa pagsasalita kasi nga limitado yung oras. Mhm. 'Di ba? Tama Kaya po kayo. opo. At sa Tama bagal po at kayo. sa bagal magsalita, inubos na yung oras. Tama rin kayo po. Attorney, salamat na marami ha. Yung Galing ni pong inyong attorney. ngiti po, Ang galing yung ni inyong ngiti attorney. po Oo. nakapagpapahupa po sa aming nagliliyab na damdamin sa panonood po namin ng impeachment Oo. trial. Ay, Okay. oo. Salamat, Oo. attorney. Last na lang, Maraming partner. Last na yan? Last na to. Ah, Last sige na po, talaga to. DJ. Ikaw Attorney. content na kita dyan eh. Hindi, para malinaw lang. Wala pa namang nagta-timer. Attorney, yung nangyari po kahapon din, yung kung saan nagkaroon ng slight commotion, ano po ba yung minumuestra nung prosecution team during the time na sinabi ni Robin Padilla yung dapat ang prosecution ay hindi one-sided? Parang medyo nag-init yung ulo ni Senator Robin doon eh. Ano po nangyari? Nagkaroon lang po ng konting ingay sa plenary dahil nakapag-react po yung hindi lamang po naman yung mga nasa harap no ng mga prosecution, House Prosecution Panel, pati po yung gallery medyo nagulat po dun sa tanong. Kasi syempre yung nakita rin natin yung House Prosecution Panel, medyo yung reaction ng mukha nila, tapos nag-ano sila, yung kamay nila parang nagge-gesture sila na syempre prosecution kami, parang Oo. ganon. So it's not Parang just, sa it's isang side kami, Oo. doon Oo. yung isang side. Yung So parang pala. pinupunto lang po na talagang may side po talaga because Oo. of the adversarial system. And So just, doon po oo. nagpuntiryer yung si Senator Judge Padilla, Opo. kasi naman po umingay po. So Oo. kasi po every single time na nasa korte po tayo, we have to control our emotions, pati po yung mga reaction, kasi it's a very solemn proceedings po. Kaya kahit na meron tayong narinig na katawa-tawa o medyo hindi po ayon doon sa point of view mo, hindi ka pwedeng large reaction. You have to keep it to yourself because Opo. of the solemnity of the proceedings. Oo. You remember the doctrine ni Defensor Santiago versus Alexander Aguirre? Oo. Ito talaga, last na talaga to, partner. Yung nga, wala siyang ingay. Nagganon lang ng tenga. Bawal yun. Nagganon lang ng Nagtakip tenga. lang ng tenga. Oo, talaga namang nakatikim ka kay Miriam Defensor Santiago. So, hindi lang pala yung prosecution, meron ding mga audience ang nag-react. Pero, ako lang po, ito po ba ay allowed? Kasi doon po sa naging pagtatanong or nung time na ni Senator Pia Cayetano, yung buong oras ay ginamit hindi tungkol sa impeachment eh. Ang question ay, correct me if I'm wrong, parang patungkol dun sa nangyaring Senate shooting. Okay lang po ba yon? Okay lang ba? Kasi hindi naman kami, non-lawyers po kami dito, so hindi natin talaga alam. Allowed po ba na magpasok ng mga issue na hindi kasali sa impeachment? Well, unang-una po, no, yung ating mga senator judges have the constitutional duty to arrive at an informed verdict. Kasama po dyan yung pagtetest po ng credibility rin ng witness. While the defense also does it, the senator judges can also do it for her satisfaction, her or his personal satisfaction, kung nagsasabi yun ng totoo. So, kasama po doon sa ginagawa ng pagtatanong ng mga class of questions na katulad ng narinig po natin, those collateral matters or in a way parang hindi po talagang diretsang tumutukoy dun sa mga articles of impeachment or the charges. Kasama pa rin po yun kasi basta anything po na material at pwedeng makatest po ng credibility ng witness at saka nung kanyang testimony, pinapayagan po yun ng korte as part of the impeachment
process ng hindi po impeachment ng constitutional impeachment, but impeachment of the credibility and the Oo. testimony of the witness. Oo, kumbaga nahanapan ng palusot. Hindi, nahanapan ng katwiran kung bakit kinakailangan itanong 'yon. Oo. Kay Matibag, To test the no? credibility. Bagamat Opo. option din. Parang yung mga previous na mga sinabi niya na hindi consistent, parang bakit kita papaniwalaan ngayon? Yes. Parang ganun yung tinutukoy ni Senator Judge Pia Cayetano po. Yes. Maliban na lamang kung may isa pang senador na tatayo at mag-raise ng point of order kasi hindi naman germane to the main issue yung tanong ng Senator Judge. Tama po kayo. Because only a fellow senator judge or the presiding officer can actually Yes. raise that point of order po. Yes, opo. Yun, ano ho. So ngayon malinaw na it is allowed. Oo. Allowed As long ka. as it is material to test the credibility of the witness. Unless otherwise, mayroon ding isang senator judge na mag-raise ng point of Tama order po. Oo. for that particular question being irrelevant and immaterial and not germane to the subject matter. Oo. Okay. Tama po. At Ayun. doon pa lamang po na mag-rule yung presiding officer na on that kind of questioning. Okay. So, attorney, we'll catch you Wednesday next week. Opo. Maaga po ng Wednesday, 10 a.m. na po tayo. Oo 10 nga. a.m. Salamat, attorney. As usual, thank you po sa inyo pong haba ng ng pasensya po sa amin at ang inyo pong klarong pagpapaliwanag. Salamat, attorney. Have a good weekend. Maraming salamat po, Manong Ted at DJ Chacha. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.